opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay July 4 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagiren. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Mapanganib na landfill pinatitigil sa DENR. Todo balita. Pag-regulate sa paggamit ng internet ng minor de edad, okay sa Malacanang. Todo balita. Mga nambabarat na rice traders ididemanda ng gobyerno. Todo balita. Sa balitang lokal, ilang local government units nagdeklara ng walang pasok ngayong araw. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, TNT gusto nang bumiyahe sa finals sa PBA. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Sa balitang nasyonal, hiniling ng isang environmental group sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na ipatigil ang operasyon ng isang dump site sa Porac, Pampanga dahil umano sa matinding banta sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Sa pangunguna ni Bensi Illorin, Pangulo ng Pinoy Action for Governance and Environment, naghain sila ng petisyon sa DENR para sa agarang pagpapalabas ng cease and desist order na magpapatigil sa operasyon ng Eco Protect Management Corporation sa Barangay Mancatian, Porac. Nakasaad din sa petisyon ang pagbawi ng ECC o Environmental Compliance Certificate ng nasabing pasilidad, imbestigahan at ayusin ang lugar at pagpapanagot sa mga may kasalanan, pribado man o pampubliko, sa paglabag sa batas at sa panganib na idinulot sa kalusugan ng mga tao. Ayon sa grupo, ang dump site na ito ay isang peligrong pampubliko at parang bomba na maaring sumabog anumang oras dahil umano sa polusyon at sakit na dulot nito. Suportado naman ng Malacanang ang panukala ni Senator Panfilo Lacson na i-regulate ang paggamit ng internet ng mga minor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung makabubuti sa mga kabataan ang panukala ng senador ay kanila itong sususugan. Tiyak aniya na makakakuha ng suporta ang layunin ng senador lalo na kung ito ay para sa kapakanan at interes ng taong bayan, lalo na ang mga kabataan. Ang hakbang ni Lacson ay kasunod ng lumabas na pag-aaral na posibleng magresulta sa mental health issues ang sobrang pagkababad ng mga minor de edad sa internet. Karamihan niya sa mga minor de edad na nakabataan ay babad sa paggamit ng gadget na inaabot ng madaling araw at nakukompromiso umano ang kanilang mga kalusugan na nauuwi sa pagkakasakit. Sa iba pang balita, umaabot na sa 8.38 million pesos ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo na nakumpiska ng mga otoridad matapos maharang ang isang bangka sa isinagawang operasyon sa Bacolod City, Negros Occidental, Kamakalawa. Sa report ni Police Major Kent Jerry Capasdosa, Acting Commander ng Maritime Police 4th Special Operations Unit, nagresponde ang kaniyang mga tauhan sa report hinggil sa kahina-hinalang malaking bangka at mga hindi kilalang individual na lula nito sa bahagi ng tabing dagat sa Old Airport sa Barangay Singkang Airport ng lungsod. Nang dumating ang mga operatiba ay nahuli sa akto ang mga suspect na nagbababa ng kahon-kahon ng mga sigarilyo na nasa 149 kahon ang bilang. Base naman sa investigasyon ng nasabing bangka, na pinagkargahan ng mga iligal na kargamento ay galing pa sa Sulu. Nagpanakbuhan naman ang mga sospek nang namataan ang mga operatiba ng pulisya at dito ay nagkaroon ng habulan kung saan 3 sa mga sospek kabilang ang buyer ng smuggled na sigarilyo ang nasa kote habang nakatakas naman ang kanilang mga kasamahan. Nagbabala naman ang Malacanang sa mga mapagsamantalang rice trader na kakasuhan ng gobyerno sa sandaling mapatunayan na nagsasamantala at nambabarat sila sa presyo ng mga magsasaka. Kasunod dito ng ulat na ginagawa umanong dahilan ng ilang tusong rice trader ang 20 pesos per kilo rice para bilhin ang napakababang presyo ng palay ng mga lokal na magsasaka. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi dapat isinasangkalan ang 20 pesos rice program
dahil ang National Food Authority ang bumibili ng palay ng mga magsasaka sa patas na presyo. Dahil dito kaya nananawagan si Castro sa mga magsasaka na nakakaranas ng pambabarat ng rice traders na magsumbong sa Department of Agriculture, Department of Justice, DILG o kaya sa DILG para maidemanda ang mga abusadong rice traders. Ayon pa kay Castro, maaring basehan ito ng economic sabotage kaya huwag mag-atubili ang mga magsasaka na magsumbong sa mga ahensyang nabanggit para maaksyonan kaagad. Samantala, bunsod naman ng walang tigil na pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. At karatig lalawigan, ilang universidad din ang nagsuspinde ng klase kahapon. Kabilang ang Quezon City na sinuspinde ang face-to-face classes sa hapon sa lahat ng pampublikong paaralan mula Child Development Centers hanggang Grade 12 at Alternative Learning System. Kinansela rin ang klase sa ilang probinsya kabilang ang Bacnotan sa La Union. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na ang malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang sa Linggo dahil sa epekto ng low pressure area o kaya LPA at habagat. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Pinangunahan ni PhilAm California Attorney General Rob Bonta ang 20 estado sa paghahain ng kaso laban sa Trump administration dahil sa umano'y illegal na pagbabahagi ng sensitibong health data ng mga medical o Medicaid beneficiaries sa Immigration and Custom Enforcement o ICE. Ayon kay Bonta, nilabag nito ang batas sa privacy at nagdulot ng takot sa mga imigrante na posibleng mag-alala sa paghingi ng medikal na tulong. Hiniling ni Bonta sa korte na ipahinto ang paglipat ng data at pigilan ng paggamit ito sa immigration enforcement. Kasama sa binahagi impormasyon ng pangalan, address, immigration status at iba pang personal na detalye. Nagbigay ng health coverage ang medical sa isa sa bawat 3 residente kabilang ang mahigit 2 milyong non-citizen. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ilang mga mayors o local government chief executives ang nagsuspinde kahapon ng klase para sa araw na ito, araw ng Biyernes. Isa rito ang lungsod ng Dagupan kung saan sa pamamagitan ng Executive Order number 2 Series of 2025 na pirmado ni Mayor Belen Fernandez, sinuspinde ang klase, face-to-face classes mula kindergarten to grade 12 kasama na ang Alternative Learning System o kaya ALS dito sa lungsod ng Dagupan dahil naman sa ini-expect na orange warning level at posibleng pagbaha, lalo na yung direktang mababaha ang mga paaralan. Kasama sa mga nagsuspinde, kahapon inilabas na rin ni Mayor Patrick Karamat sa bayan ng Calasiao ang suspension order o kaya advisory mula kinder hanggang senior high school sa mga public schools. Kasama rin sa nagsuspende ng klase ngayong araw ay ang bayan ng Rosales na kung saan ang class suspension sakop ang public at private schools sa lahat ng antas ngayong araw. Samantala, pinaghahandaan na ng lalawigan ng Pangasinan ang posibleng epekto ng binabantayang low pressure area o LPA at southwest monsoon o habagat. Kahapon, nagsagawa ang Pangasinan PDRMO at ang PDRMC Response Cluster na pinamumuno ni Governor Ramon Bigico III ng Pre-Disaster Risk Assessment kasama sa pagpupulong ni Provincial Legal Officer si Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre. Tinalakay sa pagpupulong ang strategic actions, resource mobilizations at risk management measures ng bawat miyembro ng konseho na kayo nabibilangan
ng PNP, PCG, BFP at 711B kasama na ang PGO, PHO, PHMSO, PSWDO, PEO, PIMRO, GSO at PIA para sa maagap na aksyon. Pinapayo ng bawat Pangasinense na manatiling nakantabay sa mga susunod na anunsyo na magiging lagay ng panahon. Sa bayan naman ng Posurubio, sinuspinde rin ni Mayor Kelvin Chan ang klase sa mga public and private schools sa nasabing bayan dahil naman sa ina-expect na orange rainfall warning. Samantala nagtipon din kahapon ng umaga ang Posurubio MDRRMC para naman sa pre-disaster risk assessment meeting sa pangunguna ng chairperson si Mayor Kelvin Chan bilang paghahanda sa banta na dala ng low pressure area o kaya LPA at habagat. Tinalakay ang posibleng epekto nito partikular sa low-lying areas at komunidad sa tabing ilog na maaring bahain dulot ng malalakas na pag-ulan. Dagdag pa dito ang preparedness activities na kasalukuyang isinasagawa habang nakaalerto ang emergency response teams ng PNP, Bureau of Fire, RHU, Municipal Engineering Office, MSWDO, Office of the Municipal Agriculturist at LDRRMO. Sa bayan ng Bayambang, sa direktiba ni Mayor Nina Jose Quiambao, isang biglaang pre-disaster risk assessment ang isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC ng Bayambang kahapon. Bunsod ng namumuong low pressure area gamit ang Zoom video upang maabot ang lahat ng miyembro sa kanilang mga opisina. Pinangunahan ni LDRRM Officer Genevieve Uy, MDRRM Council Secretariat ang pagtalakay sa nakatakdang ruta ng naturang LPA at ang mahakbang na isinagawa ng MDRMC kabilang ang pakikipagkoordinasyon sa mga partner agency, stakeholder at Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Pagsubaybay sa pag-asa para sa latest na impormasyon, pag-ocular inspection sa mga kailugan at paghanda ng mga rescue vehicle at rescue equipment. Ang mabilis na pagkilos ng MDRMC ng Bayambang ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng mga Bayambanggenyo. Sa bayan naman ng Bulinaw, bilang bahagi ng selebrasyon ng National Disaster Resilience Month 2025 ngayong buwan, kanilang inaanyayahan hindi lang ang kanilang mga kababayan kundi ganoon din ang mula sa iba't ibang lugar sa kanilang planting program na ang hangarin ay maprotektahan ang coastal communities sa pagmamagitan ng mangrove growing activity. Ito ay nakatakda sa July 16 sa Mancor, Barangay Pilar, Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng nasabing inisyatiba, layunin na mapababa ang epekto ng mabawasan ang epekto ng climate change, ganun din mamitigate ang negative impacts sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga coastal barriers at pag-preserve ng marine ecosystems. Isang masaya at makabuluhang karanasan ng mga mag-aaral ng Tangkarang Elementary School sa siyudad ng Alaminos bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Araw ng Pagbasa kahapon ng umaga. Nagbigay din ng makabuluhang mensahe at suporta si City Mayor Art Brian Celeste sa mga guro at mag-aaral sa nasabing eskwelahan sa pamamagitan ng isang video message. Bilang karagdagan sa pagbabasa ng mga kwentong kapupulutan ng aral, isinabay rin ang isang feeding activity na isinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology sa pangunguna ni Police Senior Inspector Marlon Nitorada. Lumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT tropang 5G para makuha ang finals berth at ang tsansa sa pinapangarap na PBA Grand Slam. Hawak ang 3-1 lead, lalabanan ng tropang 5G ang Rain or Shine Elasto Painters mamayang alas 5 ng hapon sa krusyal na Game 5 sa kanilang Season 49 Philippine Cup Semifinal Series sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, positido naman si Donaire na kayang-kaya ni Pacquiao si Barrios. Suportado ni dating World Champion Nonito Donaire Jr. ang pagbabalik aksyon ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao laban kay reigning World Boxing Council Welterweight Champion Mario Barrios sa Hulyo 19 gaganapin ang kanilang laban sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada, USA. So, banyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyong matagapagbalita
Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Ang oras po natin alas 5:22 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani para Gire. At Susan Valdez daw. At maulang umaga po ng Biyernes. Ito po yung unang Biyernes ng buwan ng July. Pero sa US, di ba, special day itong July 4. Philam, Friendship Day. Dati rin inaano natin yan eh. Holiday ng Pilipinas. Ewan ko ba't nawala na. Tanda ko yan eh, yung July 4 na yan, Friendship Day. Para naman sa US, ito yung kanilang Independence Day, 4th of July. Ayan, it's a federal holiday dun sa Amerika. Pero dito sa atin, dahil naman sa banta ng malakas na ulan, dahil naman sa bising ang pangalan ni tropical depression, pag ito ay naging bagyo, bising, letter B na. O kasi si Auring parang mabait siya. Oo, Auring. Auring o Aurora? Si Madam Auring. O si Auring nga, Auring. Auring. So ito naman ay si Bising. So nasa linya na mga kaibigan mula sa Pag-asa Dagupan, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong umaga. Good morning po. Yes, Susana, Liway. Sir June? Yes. Yes, good morning po. Kumusta po ang lagay ng panahon? So, yung lagay natin panahon sa araw na ito, yung binabantayan natin low pressure area, kaninang alas 6 ng madaling araw ay isa na po itong bagyo o mahinang bagyo na tropical depression Bising. Ito ay nasa layong 200 kilometers
Kanluran, Ilagang Kanluran, o west-northwest ng Kalayaan, Cagayan. Taglay niyang hangin na umabot ng 45 km per hour ang malapit dito sa gitna. At meron itong destines or pamuso ng hangin na umabot ng 55 km per hour. Sa kasalukuyan ay tumikilos itong bagyong si Bising sa bilis na 20 km kada oras. Sa ngayon, nakakapit ko pa rin yung ating habagat o sa monsoon na nakakapit ko particular sa central at ng Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Dito naman sa ating nagawing Pangasinan ay magpapatuloy na yung ating hanging bagat na siya namang nagbibigay ng ating occasional rain sa araw na ito. So wala pa rin po tayong warning na nakataas ng Nina. So wala pang gale warning, Sir June? Yes po, wala pa rin po tayong gale warning. At mahina lang ang bagyo. Ang ating mga pag-ulan ay dulot ng bagyong Sibisin at dalalat ito ng ating hangin. Posible po ba itong tumagal ng ilang araw? Yung bagyo hanggang susunod na rin po yan, paligid sa ating City. Bati yung ating mga pag-ulan ay this weekend, mga pag-ulan na pinag-ulan. Okay, maraming salamat, Sir June. Yes, magandang rin sa atin. Okay, si Sir June, mula naman sa Pag-asa Dagupan, so isa na siyang bagyo. Pero mahinang bagyo si Bising. Sana lumabas siya kaagad kasi nasa bandang Cagayan siya. Pero eto nga, expected na hanggang Sunday yung ulan na dala nito. So ang nagpapalakas ay ang hanging habagat. Kanya naman, marami na po mga LGUs hindi lang dito sa lalawigan ng Pangasinan, kundi ganoon din sa ibang lugar na nagsuspende na sila ng klase face-to-face dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung iba, sinuspende lang yung face-to-face pero shift to online o so modular o kaya blended, yung iba naman total suspension. Dahil naman siguro Friday naman na. Kaya ito yung pag-iingat din na para yung mga bata agara na ilawan yung loob ni. Lalo na pag elementary kasi pag ganito kasi hindi na natin maintindihan, hindi na masabi kung bigla bang bubuhos ang malakas na ulan, uulan ng diretso o biglang araw. Pero definitely ngayon, aambon uulan siya maghapon. So tinatayang ini-expect lang na magiging orange. Ngayon ang orange signal bang tawag doon? Ayan, kasi ang ginagamit na color-coded system ngayon, green, yellow, orange, and red. Kaya yung orange medyo malapit-lapit na sa red. And to warn citizens about the severity of upcoming weather. So itong systems na to help people prepare and plan ahead for rain, thunderstorm at saka iba pang hazards. So yun. Expected magiging orange ngayon. So green pa lang siya. Kung hindi pa siya orange. Ayan. Pero magandang balita rin na hindi naman pumalakas yung bagyo. Mahinang bagyo. Yan, si Bising. So, nauuso na naman Auring, Bising. Di ba ganyan mga pangalan dati? Na yung makalumang pangalan. Makalumang pangalan O kasi ganyan yung mga pangalan nun, di ba? Tapos nung nagkaroon na ng medyo nagmo-modernize na yung mga pangalan. So dahil po dito sa bagyong nararanasan po nating pag-ulan-ulan na to, dahil orange warning level na pala. Hindi pa pala siya mag-orange. Nag-orange na. Orange warning level na siya. Ayon sa weather advisory ng Pag-asa, orange warning level na siya. Kaya walang pasok po sa ilang paaralan. Ano na mga binanggit mo kanina? Dagupan, Kalasyaw, nagsuspindi kagabi. Kahapon si Mayor Patrick Karamat, Rosales, Poso Rubio. At saka Umingan. Ayan. Umingan din. Classes in all levels, public and private, suspended. Precautionary measure dahil nga po dito sa
nararanasan po nating hindi magandang panahon, dulot po ng low pressure area at ng southwest monsoon na bagat. So hindi pa bagyo yung dahilan ng kanilang ng kanilang pagsuspindi ng klase. At yung iba naman dahil nga sa orange rainfall warning. Kasi orange rainfall susunod nun red na. Ano na 'yon? Talagang red na. yung iba antabayanan na niyan, yung mga makakawalang bangus. Natatawa ko doon sa comment section ng mga kapag walang pasok. Yung mga bobo dito mahahanap mo dito. Kung gusto mo makahanap ng mga bobo, dito mo mahahanap sa mga na to. Dito sa mga nagko-komento dito. Yun yung kasi mga ayaw ng pasok. Ayun yung nag-aabang lang ng kung walang pasok. Kaya sabi niya, kung yung maghanap ka ng mga bobo, nandito sa na to. Dito sa page na to. Yung iba naman, gusto nila may pasok. Not because gusto nila may pasok, kundi may baon sila. May baon sila. Kagabi naman... At saka yung mga bata, mas alam nila Oo, mas mabibilis sila. Nauuna sila nakakaalam Dahil yung mga suspension. Yun talaga yung inaabangan lang nila. Sabagay sila kasi yung estudyante. So talaga yun ang inaabangan lang talaga nila. Kahapon naman, or kagabi na to, late afternoon, may nakita akong sa Facebook Live ni Mayor Patrick Karamat ng Kalasyaw na umiikot siya sa iba't ibang opisina at sa paligid ng kanilang government buildings. Kagabi, andun na sila sa sa public market at yung inspection, at kagabi nagsagawa ng flushing sa kanilang palengke sa tulong ng Bureau of Fire Protection. Kasi sabi dito ni Mayor Patrick Karamat, kasama rin po ang mga empleyado ng munisipyo para naman maglinis. Ito ay resulta ng ating pag-iikot kanina, kahapon, para tignan ang sitwasyon sa public market. Bukod po dyan ay may fogging at misting operations ang Municipal Health Office para matarget ang mga pinamumugaran ng lamok. Sana po kaisa natin ang lahat sa pagpapanatili ng kalinisan sa palengke na binibisita rin ng mga galing karatig bayan. Tama po yun. Dapat every now and then ay malinisan yung mga flooring na mga palengke. Pero sana yung mga stall owners, wag lang silang nakadependa sila sa tagalinis ng local government. Sana meron din silang inisyatibo na linisan, i-flushing yung kanilang makatapat dahil meron naman silang mga supply ng tubig. Kagaya dito sa Malimgas, na hindi akma yung pangalan dun sa kalagayan ng ilang bahagi ng Malimgas na yung ang kapal-kapal ng putik. 'Di ba? Lalo na doon sa may meat section, lalo na doon sa may mga frozen meats, frozen meat section, sa may fish section. Pero ang pinakamakapal yung makapal na yung putik ay dito sa may area ng frozen meat section at dito sa bandang likuran niya. Yun sana. Dito sa may dito sa Malimgas mismo. Malimgas mismo. Sana hindi lang sila didepende sa tagalinis ng LGU, kundi meron din silang kusa na hindi lang sariling kusa. Hindi lang walisan yung tapat nila, kundi scrape na rin yung kung ano na yung naglilimahid na makapal sa harapan ng kanilang pwesto para din sa kaligtasan ng kanilang masuki o kaya mahirap kayong ma-slide dyan. Meron ako nakita isang pwesto doon na malinis yung tapat niya. So yun, kasi iba kasi kung minsan sila na rin na nagdudumi ng ng area nila. Lalo na kasi yung karne, yung kasi mga taba-taba. So araw-araw yan nagdudumi yan. So kailangan talaga araw-araw maglinis. Kahit ka sa bahay, di ba? Kahit na araw-araw kang naglilinis, pagkagising mo marumi ulit, maglilinis ka ulit. Mas lalo na doon kasi nga puro maraming tao naglalakad at saka yung mantika, tulo-tulo yung mga niya. So kailangan talaga yon regular na paglilinis. Kaso yung iba, sila mismo yung nagkakalat doon sa tapat nila. Correct. Palagdala-balay, minsan mga plastic. At saka yung yung sana right there and then pang tinanggal yung frozen meat sa mga box. Sana meron na silang lagay ng maayos, hindi yung itya na lang nila sa ilalim ng kanilang mga mga pwesto. Makikita po kasi sa dagupan. Tapos kung minsan, ang dumi-dumi, nakikita mo nandun yung mga stocks nila doon sa ibaba. Yung mga, bawal na bawal yun sa frozen meat. Yung mga pero kahit na yung minsan manok, makikita mo,
ang dumi pero nandun yung mga manok nila doon sa baba. Nakakaano naman talaga, nakakayak. Kaya kapag may makikita kang palengke, nagpunta na ako, nakita ko na yung palengke sa Kalasya, pero siguro yung banda dito lang. Ang linis. Ang linis, maayos. Sabi ko, ang linis naman ng ano na to. Ang linis naman ng kanilang palengke. Di ba naalala mo, meron din tayong nakitang palengke na Sa Bataan. ang linis-linis talaga. Wow, alinis naman ng palengke ito. Palibasa, nakikita natin marumi. Kaya pag nakakita ka ng malinis, ang linis. Sabi ng mga nandun, malinis pa ba yan? So, yung time na yon narurumihan pa sila. Ano po yun? Naka-tiles yung buong nila, public market, yung napuntahan po namin. Tapos, kung ano yung size ng pwesto, yun lang. So, parang Baguio City na ang ganda ng kamada, lalo na yung mga gulay. Tapos, doon sa kanilang fish section, doon sa may mga buhay na isda, yung meron silang lagayan na transparent na para siyang mini aquarium. Na mababa lang andun yung mga buhay na isda. Sana maging ganun, hindi lang sa mga palengke po natin, lalo na dito sa lungsod ng Dagupan. Nasasabi po natin yan dahil palagi po tayong pumupunta ng palengke at marami pong bisitang pumupunta, lalo na dyan sa may Magsaysay area para bumili ng bangus. Meron kasing yung nakita natin doon, parang regular yung tagalinis. Parang non-stop siya naglilinis. Nandun lang. Tama ba yun? Sa Urani, Bataan ba yun? Hindi ko na maalala, pero part dyan ng South. Dyan sa South. Balanga. I think Balanga yung napuntahan natin. Nadaanan lang natin para lang tayo mamili. So, ang linis-linis. Tapos ang ayos. So, siguro, pwede rin siguro naman yun kasi marami rin namang mga job orders. Kasi marami mga job orders na kinukuha ang LGU, pero marami mga job orders na walang ginagawa. Pero ang mga mga 15:30. So kung naglalagay sila ng 15:30, maglagay na sila ng tunay talaga na mga job orders na walang gagawin kundi maglinis lang na maglinis. Hindi kumbaga hindi sila aalis doon sa pwesto nilang yon hangga't hindi nalilinisan or talagang yun lang talaga yung babantay nila. Siguro. Oo. Pero nakita natin. Maglagay ka siguro ng 10, 10 dito, 10 doon sa bawat palengke na mga job orders. Ang linis siguro. Pero yung po yan maglilinis sila dun sa pathway o kaya walkway. Hindi po dun sa pwesto nyo sa ilalim. Malaki dapat ang kontribusyon o tulong ng mga stall owners sa kalinisan. Kagaya ng sa Alaminos, di ba? Ang linis ng palengke kasi ang mga stall owners, sumusunod sila sa alituntunin ng city government. Ganun lang naman. Kung ano yung size ng pwesto, ganun lang eh. Madali lang naman yan eh. Yung pag-utos ng LGU, kapag marumi ka-cancel namin yung kung ano man tawag business permit, strike 1, strike 2, strike 3. Hindi na kayo makakapag-negosyo dito kapag kadugyot kayo, kanda. Syempre dapat kasi nasa leader din yan eh. Kapag yung leader mismo nakikita niya dugyot yung nakakasira sa imahe ng Dagupan City, susunod yung mga yan, takot na lang nila matanggalan ng pwesto. Noong time naman hindi ko pa pasukan yung kanilang public market itong time ni Mayor Rami Paraino, pero nung time ni former Mayor Bubong Perez, talaga inistriktuhan din ang kanilang palengke, lalo na yung multi-story palengke nila. Ang fish and meat section nasa second floor. So sinasabi ni Mayor Bubong, kapag isda, hindi po dapat nakalaylay yung mga buntot ng isda lampas dun sa kanilang pwesto, yung naka-tiles. Kaya nga yung fish section, kaya nga yung pwesto nila merong maliit na parang kanal sa gilid para doon pupunta yung tubig. Kaya sumunod sila noon na yung mga isda wag mong ilampas para yung tubig hindi pupunta sa sahig. Ewan ko ba bakit ganun? Kahit yung karne, di ba? Inilalay nila ganun. Di ba? Ano kayo? Samantalang ang titignan ng bibili, hindi naman yung buntot na nakalaylay. Makikita mo naman, parang yung mga nagtitinda din, di ba? Yung usog sila na usog doon sa may gitna. Samantalang kahit nandun sila sa tabi, pupunta naman yung mga mamimili doon sa lugar nila. Kailangan nila, idudungsol dami na ako hanggang sa masikip na yung daanan para inilalapit nila. Ganun din yung mga
kumbaga siguro mas attractive siguro, kikita nila yung mga buntot. Kasi nakikita ko rin yung karne din, kung minsan, nakalampas din na gano'n. Ilalampas din nila, may laylay. Parang ano din lang, parang yung burger, sandwich na ano. Nakalabas yung dila. Yung burger patty, tsaka yung cheese. Tapos, pagkakainin mo doon sa bandang loob, walang palaman. Ay, ano ba yan? So, yan yung kalinisan. Dapat nag-uumpisa sa mga vendors para attractive sa mga mamimili. Plus, yung hindi yung sakop na nila yung buong lugar, gusto nila maraming bibili. Halos wala namang madaanan yung lalo na sa mga nakalatag lang na vegetable areas. Di ba? Yung una, try lang nila. Extension isang bilao. Mamaya 6 na bilao na yung extension. Ang haba. Kagaya sa bandang likuran ng Malimgas. Bakit Malimgas na naman? Dito kami malapit yan yung nakikita namin. So, okay. So, mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na alas 5:42. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIC. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Alas 5:45 na po ng umaga. Good morning kay Chicora Aquino at Kuya Marjan sa may Barangay Tabeng. Daming nagtatanong kung may pasok ba doon sa kanilang lugar. Okay, sa iba pa rin po natin mga balita. Kahapon nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-meet and greet si acting regional director Reyes. Ano na first name ni sir? Danilo ka? Sandali, meet and greet. Dindo. Ayan. Acting Regional Director, Police Brigadier General Dindo Reyes. Mula siya sa bayan ng Cavite. Siya po ay produkto ng Philippine National Police Academy o PNPA. Actually, yung last batch ng PMAers na nasa Philippine National Police o PNP. Kasama siya doon? Hindi. Yung batch ni na retired Brigadier General ba yung rango niya? Romeo Bong Karamat. Yung batch nila, ni na General Lee. Yan, yung huling batch ng PMAers na may mga
napunta sa Philippine National Police. Etong bagong regional director ng Police Regional Office 1, si Police Brigadier General Dindo Reyes, mula naman siya sa PNPA, Philippine National Police Academy. Kasi dati yung mga police po natin nag-graduate ng PMA. So last year 1991, yung batch nila nila Brigadier General Romeo Karamat pagkatapos ng PNPA na. So yun na lang yung mga nasa military service, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, yun na lang yung nasa PMA. Ayan. So ilan yung mga natanong po natin sa kanila kay Police Brigadier General Dindo Reyes. Yan. Yung pagpapatupad nga ng yung kautusan, direktiba ni CPNP Joel Torre ba Torres? Torre lang, walang S. Ito yung kailangan ma-maintain yung maliit na baywang o yung kailangan physically fit sila. Physically fit. Ibig sabihin, kailangan meron sila i-maintain na sukat ng katawan. Depende yon sa kanilang, depende sa body mass index. Kasi dati noon, parang lang yun parang binuhay lang yung yung direktibang yon. Dati na yun kay dating Chief PNP ngayon Senador Panfilo Ping Lacson. Kailangan size 34 yung waistline. Pero ngayon hindi naman. Depende yon sa body mass index o yung build ng katawan ng isang tao. So unfair naman kasi yung laki ng katawan tapos bigla kang 34, yun yung build ng katawan nila pati mga buto nila malalaki. Mahirap mong papayatin yung mga yun. So ito meron silang formula na isusundin sa pag-compute kung ano dapat yung waistline ng police. Siyempre pag pinaliit yung waistline, papayat na rin, mababawasan yung timbang. Ito naman ay kasama na dyan sa purpose yung siyempre kalusugan ng mga pulis po natin. Plus, mas mabilis silang kumilos. Pagresponde, mas mabilis silang magresponde, etc. etc. So yan po, hindi po ito una, kagaya ng nabanggit kanina, it's not the first time dahil nung nag-chief ng Philippine National Police, si now Senator Panfilo Lacson, talagang inimpose po yan. Tapos meron pang isang Chief PNP na ganito rin yung kanyang inimplement. And then again now, nakalimutan ko lang itanong kahapon kung gaano ka-successful yung implementation during the time of then Chief PNP Panfilo Lacson. Kasi, 'di ba, hindi naging tuloy-tuloy kasi. Depende sa kung ano yung priorities, kung ano yung program ng umuupo na Chief PNP. Pero binigyan sila ng 1 taon para hindi naman bigla At least mahaba-haba. Binigyan sila ng 1 taon para ayusin yung kanilang mga pangangatawan. Pero kasabay nito yung marami siyang maraming utos na yung tingin ko nga para imposible, katulad nga yung yung 911. Oo. Dahil 911 tapos in 5 minutes kailangan naka-responde na sila. So dapat yung mga operators nila sa krame ay napakarami at mabilis yung pag-relay nila. Sa mga local police stations. Dito, natanong ko na kasi yung dito sa Pangasinan, meron din palang 911 ng Pangasinan. So pero pag outside sa Alaminos kasi meron na, 'di ba? Na-cover natin 'yon. Ang provider nun ay NGA. Ano naman NGA? National, basta 'yon. Ano 'yon? Private company. Pag nasa loob ka ng Alaminos, nag-dial ka ng 911, direct na kaagad. Sasagot na yung mga operators ng 911 sa Alaminos City. Pero kapag outside ka na ng Alaminos, Sual, nag-dial ka ng 911, diretso na yun sa national. So yung national naman, sila yung magbababa naman sa magbababa sa pangalan nito dito sa lokal, sila yung mag-uutos ng mga kaya lang ang nakita nga nila dahil nga sa bagay ako rin curious din ako paano meron kaya to parang yung 911 kung isa natutuksok kang i-try mo, parang ganun kung meron nga talaga, kung gaano sila kung meron nga bang sasagot. Pero yun nga, ang daming frank. Ayan, hindi po pwedeng paglaruan po nyo na dahil kayo ng 911, gusto nyo lang sumaya kayo. pero sabi ko nga, hindi pwede po yun.
ang tingin ko nga, yung iba, hindi naman siguro frank na talagang magano. Yung iba siguro tinatry lang siguro nila kung meron talaga. Pero ang dami nga, siguro sa dami naman nung nagtatry na curious. Ba? Parang ano, so, kung meron nga talaga, meron naman talaga. So, nare-record din nila. There was a time, di ba, na ang mga telepono pa natin, yung mga landline, dahil, lalo na sa mga police station, dahil ang dami yung mga pranksters na tatawag, kunyari, importante, pero pag tumawag, hindi naman sasagot. Di ba yung mga telepono noon may caller ID? Na nauso yon na pag nag-dial ka, lalabas yung number mo. Pero ito po yung palaging pinaalala sa 911 at kung ano man yung mga hotlines ng mga LGUs, hindi po dapat paglaruan yan dahil may karampatang parusa. Yan po ay pang-emergency. Kagaya sa Amerika at ibang bansa, diba? Pag denial yung 911 at hindi pala totoong emergency yung kanilang, dahilan ng kanilang pagtawag, sila ay nagkakaroon ng kaso. So, ito pong 911 ng Philippine National Police, seryosohin po natin to, tulong po natin yan, hindi lang sa PNP, pero kumbaga sa taong bayan, para maging mabilis yung pag-aksyon ng PNP, pag-relay ng krami, plus yung mga tamang reports lang yung kanilang matatanggap. Yung mga waste, kumbaga, yung mga prank lang, ay huwag na. Para naman mabilis nga. Ito po ay nationwide implement po to para naman matanggap kaagad, lalo na yung mga importante. Pero yung challenge nga, kaya ba talaga yung 5 minutes? True. Yeah. Although meron naman silang i-present na ilan, na in 3 minutes time daw, nakarating din sila. Pero yun nga, sabi ko, kung yun ay malapit, walang traffic, doon sa area lang, o yung police, nakamotor. At saka sana station ng police, parang gano'n. Depende rin yun. Kung ang naganap yun sa parang 1 hour, bago ka makarating doon sa place of pangyayari. Kaya depende rin yun. Kaya sabi nga nila, hindi yung inaayos nila para yung challenge nga nun na kailangan yung mga police tawag dito, nandun sila sa mga strategic places para kapag merong mangyayaring kahit na hindi inaasahang mga aberya, meron kagad sila matatawag. Although parang dito sa atin sa Dagupan City, meron mga PCP na tinatawag sa bawat district. Sa district, tawag dito? By district ang Dagupan, di ba? So sa Eastern, meron diyan sa Bulusan, dito meron sa Arellano. Meron sa Lucao. Sa Lucao, meron dun sa Tondaligan. I think sa Island Barangay, saan kaya yung PCP. Pero yun po. Pero yung isa sa mga direktiba ng bagong Chief PNP Police, si Chief PNP Torres, ay bawasan yung mga taong andun sa PCP. Babawasan ulit. Dapat nasa labas sila. Oo, kasi nga, ayaw nila yung nandun lang silang kailangan yung police visibility nga yung gusto nga nilang para maramdaman sila, makita sila at saka yung yung visibility na hindi lang nagpapapicture. Di ba? Hindi lang PNP po yung gumagawa niyan, ganun din ang marami, Maritime, Coast Guard. Punta sila doon sa andun sila kunyari, nakatayo doon sa may Baywalk. Tapos magpipicture na. Tapos pipicture. Buti sana kung walking. Tapos alis na. Kunyari, naglalakad. Pero nakatayo eh. Tapos, pati yung mga tatawagin nilang magpicture sa kanila, alam na rin nilang papapicture lang. So yun, sana tanggalin na yun na yung honest to goodness na pagpapatrol. Hindi lang pang accomplishment na may mga picture. Ayan. Alala ko yung di ba, yung may provincial director, regional director noon na ba yung bakit ang police, yung kanilang accomplishment, yung sa pagtulong sa mga tao, yung nakaalalay lang, para-pareho yung picture nilang inaalalayan yung tumatawid. Binago nila yon. Parang yun yung good deeds. Good deeds. Meron silang good deeds na pag isa-submit. So, halos pare-pareho tuloy sila. Yung report nila, nagtatawid sila. Kasi naman yung good deeds naman yan, kuminsan naman, dadating yan na hindi mo inaasahan. Parang hindi ka naman kinakailangan gumawa ng kung gusto nilang mag-good deeds, magbigay sila sa mga namamalimos araw-araw, meron silang meron silang magagawang maganda.
Ano ba yan? Okay. Marami pang mga marami pang mga LGUs ang kahapon? 3, 4 ngayon, Friday. Ay, 4 pa lang ngayon. So, 3 kahapon. Meron pang ilang mga LGUs na kahapon lang nag-oath taking yung kanilang mga elected officials katulad ng San Quintin. Sa bayan ng San Quintin. Ayan. So, yan ay si Mayor Farah. Si Mayor Farah Lee Lumahan. Ang nakuha niyang boto, siya ay sa lakas, nakuha niyang boto ay 13,723 as against dun sa kanyang katunggalin na si Ginang Florence Tio na nakakuha ng 8,755. So ang mayor, bagong mayor po niyan, councilor, number 1 councilor nung nakaraan, tapos tumakbong mayor at nanalo, si Mayor Farah Lee, kamag-anak ni former Provincial Director Lee, na nag-serve as PD ng Pangasinan PD ng Pangasinan. Si Farah Lee Lumahan, ang kanyang vice mayor, ka-line up din niya kailang nakalagay kasi dito yung kanyang nickname, Uncle John Valiente o kaya John Valiente. At majority ng nakapasok sa Sangguniang Bayan ay ka-alyado nila. Yan, sa bayan po ng San Quintin, doon sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. Medyo malayo-layo po yon. Yung bayan ng San Quintin po, katabi po niyan Umingan, Natividad, at saka Tayug. Yan, nasa gitna po siya. At saka, maganda na yung kalsada papunta doon. Unlike nung napupuntahan natin years ago, bago yung pandemic na bako-bako yung daan, pero ngayon okay na. Kaya mabilis ang biyahe. Halos maganda na lahat yung mga kalsada ngayon. Kaya yung mapupunta sa Manila, papunta sila ng Baguio City, mabilis na. Parang ganun eh. Para mas mabilis pa yung kung magagaling ka ng Manila, pupunta ka ng Baguio, ilang oras na lang ngayon, makakarating na sila, unlike noon. Mas mabilis pa nga kasi tayo dito sa Dagupan, iba yung daan papunta ng Baguio. Sila mas malapit na lang, dire-diretso na lang. Yun nga lang, kailangan marami laman lagi yung RFID mo. Oo. Yan yung kaigihan ng cashless din, no? Babasahin na lang niya. Mabilis tapos na lang diretso. siya. At malalaman mo rin kung halos wala ng laman. Pero pwede pa rin namang magbayad ng cash. Mas malaki nga lang. Parang may penalty, no? Parang hindi na sila matanggap ng cash. Kailangan na lahat. Cashless na lahat ngayon. Pero yung pagbayad kahapon, pinagbigyan na sila kasi wala talagang laman pala yung Hindi, at saka dito kasi, so dito lang sa TPLEX, pero pag dun sa NLEX, baka mahabang usapin yon. Okay. So, ang bilis po na oras natin. Good morning hindi ko ma-open. Good morning kay, asan ka na? Kay Kuya Benjitan, maaga siya nagparamdam. Good morning. Aline Santos de Vera, good morning. Kumusta ka na, Sir Roberto Nimer? At saka si Ma'am Araceli, kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, Ernesto Mosada, Glory Sanchez Maramba, at sino pa ba? Saan yung nakita ko? Mildred Jovellanos, good morning. Yan, good morning. At saka kay Grace Matro, good morning. Kay Mamata, hello. Kay JR, tsaka Jerome. Kay DC Vian, good morning. Kay Kuya Polly. At marami pang iba. Yan. Wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami pa nyo nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Ingat po tayo lahat. Magandang umaga po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and